Okay, so last time, diniscuss natin kung paano nag-amplify ng isang AC signal ang transistor, voltage divider ng transistor circuit, okay, na pinag-aaralan natin. Okay, na tinakal natin. Okay, and just to summarize kung ano yung mga pinag-aralan natin before, okay, ang gusto natin makuha dito is yung parameter na tinatawag na voltage gain. Okay? And to get the voltage gain, we have to consider kung ano yung nakikita ng AC signal. Sige. Baka makatulong. Hindi pala. Kahit konti. Katulong. Okay, so yun yung tawag dito, yun yung importante talaga na actually na matutunan nyo dito is kung ano yung nakikita kung ano yung nakikita ng AC signal, okay, at each terminal. And mula doon, pwede nyo na maintindihan kung paano kukunin yung voltage gain. Okay, so in this case, ang voltage gain dito, okay, dun sa ating voltage divider equation, okay, ang general definition of course ng voltage gain is output voltage divided by the input voltage. Okay? Now, you have to take a look at kung anong terminal yung output. Okay, so kung babalikan natin yung ating circuit, yung ating voltage divider circuit, ang output natin ay nandito sa collector terminal at yung input natin ay nasa base terminal. Okay, which means na ang specific na definition natin ng voltage gain is yung voltage output over input or equal sa ang output voltage is taken from the collector terminal and yung input voltage is taken from the base terminal. So it's the collector voltage divided by the base voltage. Okay? Now, yung collector voltage, ang expression dyan is ICRC. Okay? Kung mapapansin nyo, small letters yung ginagamit natin dito for the collector current, pero yung resistor, capital letter yan. Kasi tawag dito, well, in any case, hindi naman nagbabago yung tawag dito resistance kung AC or DC, di ba? Hindi natin sinama dito yung VCC kasi VCC is a DC signal at hindi yun nakikita ng AC signal. Okay? Ang tingin ng AC signal sa isang DC signal is a short. So it's shorted directly to the ground. Okay? Now, ano naman yung base voltage? Ang base voltage, define natin as IE RE prime. Okay? Actually, hindi natin dinerive kung paano nakuha yan. Pero of course, ang pinaka tawag dito, ang pinaka sensical dito is pinaka may sense dito is dapat yung base voltage ay related sa base current. Okay, multiplied by kung ano man yung resistance na nakikita nung AC signal at the base terminal. Okay, so kung babalikan natin dito sa circuit, nasan ba dito ang base terminal? Ang base terminal is somewhere here. Okay? Meron tayong coupling capacitor, okay, which passes yung AC signal to the base terminal. Okay? Ang ginagawa ng coupling capacitor, pinapasa niya AC signal pero binablock niya rin yung DC na signal. So, yung AC signal na yan is actually VS, di ba? So, and yung VS na yan ay merong source resistance, internal resistance nung source. So pagdating dito, ang base voltage yung ngayon is given by this. Pero ang tanong diyan is ano yung nakikita ng base voltage in that direction, di ba? So nakikita niyang resistance ay yung parallel resistance nito at saka ng input base resistance. Okay? Now if you recall, ang input base resistance, ano expression for the input base resistance? Nalala niyo ba? AC beta times RE prime. Okay? And that's only if meron kang bypass capacitor dito. Okay? So ibig sabihin,
ang nakikita niya is yung total input voltage, and yung total input voltage, kung naalala nyo rin, is given by parallel equivalent resistance ng R1, R2 at saka ng input base resistance. Now, typically, yung input base resistance, dahil meron ka nung anong tawag dito, meron ka nung RE prime, which is a very small number, okay? Maliit siya kumpara sa R1 and R2. And in that case, yung total input resistance ninyo will just be approximately equal to the input base resistance, which is beta AC times RE prime. Okay? So yun yung nakikita ngayon ng tawag dito, ng AC signal na effective resistance. So ang effective resistance dito ngayon is beta AC times RE prime. Okay, pero itong IB times beta AC is nothing but yung emitter terminal. So ito yung derivation ng base voltage. Okay? So kaya ganyan yung base voltage. Okay. Now, okay, so ito yung define natin yung input base resistance. And ang isa na lang natin tignan, ang dinederive pala natin ngayon ay yung voltage gain, di ba? So nakuha na natin ito, and alam natin na ito ay approximately equal lang sa isa't isa. So pwede siyang makancel, ang matitira is RC over RE prime. Again, this assumes na meron kang bypass capacitor dun sa dito sa emitter terminal. Okay? Okay. So, one more thing, dito sa example na ito, okay, or dun sa mga previous na example, walang nilagay na load resistance. Okay, pero dito sa specific example na ito, meron siyang load resistance. So yung nakikita ng AC signal at the collector terminal ay actually dalawang resistances. Okay? Yung RC at saka yung RL. Bakit niyo nakikita yung RL? Kasi may coupling capacitor ka dyan. Diba? So, kitang-kita niya or napapasa niya yung AC signal dito sa RL. Pero napapasa niya rin yung AC signal dito sa RC. So, ang tingin niya ngayon dun sa RC tsaka sa RL ay parallel sila sa isa't isa. Okay, so meron ka ngayon, as seen by the AC signal, meron ka ngayon R small c, which is just the same as yung parallel equivalent ng collector resistance at saka ng load resistance. Okay, so pagdating dito sa expression okay, yung output na ano, kaya ipapalit nyo dito. Kung yan R capital C, kundi R small c. Okay, which is just equal to R capital C parallel sa load resistance. Okay? Okay, so wag kayong mag-depend entirely sa mga equations kasi importante na makita nyo kung ano yung POV ng tawag dito AC signal at each terminal. Okay? Okay. Sige. So diniscuss natin na ito yung voltage gain. Okay? So from the base terminal after the collector, anong tawag dito? From the base terminal to the collector terminal, ito yung voltage gain. And then from the source, okay, from the source to the base terminal, source to the base terminal, okay, ito naman yung voltage na attenuation, okay, or pwede rin naman natin sabihin na voltage gain, pero of course, ang value niya is less than 1 kasi na-attenuate na yung signal. Okay, so yung effective na ano, the voltage, effective na voltage is sige na nga, gawin ko ng attenuation para hindi confusing. So attenuation.
Okay? So yung total na voltage gain is yung product nung attenuation at saka nung gain. Okay? And yung current gain, paano natin kukunin yung current gain dito? Ang current gain ngayon ay, asan na yung expression na yun? Yes. Hindi, wala. Okay, anyway. Ang current gain is output. Dito ko na lang lalagay. Current gain is output current over input current. Okay, saan tinitake yung output? Sa collector. So, this is, yung output current is the collector current. Ano naman yung input? Dun sa base. Dun sa base current. Okay? Actually, pwede natin siyang makuha even from here. So, ang gagawin lang natin is V out over IC at saka V in over IE. Okay, ano ang V out? Ang ginagawa ko. Hindi IC. RC. RC dapat. R, capital C, ito naman ay R. Okay, so IC over I. So this will be approximately equal to 1. Pero again, naging equal lang yan sa 1 dahil sinabi natin na okay, meron tayong ganitong condition. Na yung input-based resistance ay ina-assume natin na very small kumpara sa R1 at sa R. Pag hindi yan yung case, okay, papalitan nyo yung RC ng input, total input na resistance. Okay? So papalitan nyo ito ng R in total. And magbabago entirely yung expression. Okay? Paano siya magbabago? Okay. Ito yung input nyo, yung base, di ba? Divide nyo yan by, so yung input nyo is actually yung base voltage divided by R input total. Okay. So equal ngayon yan sa VS over RS plus R input total. Total input resistance. Okay. So yan yung numerator nyo ngayon dun sa current gain. Okay. Then divide nyo yan by IE. Okay. Divide nyo siya by I. Sorry. I-divide nyo by RE prime. Okay. I-divide nyo by RE. Okay? Okay? So maraming mga bagay na kailangan nyo talagang i-analyze dito. And the only way for you to grasp yung mga ganung bag concepts na yan ay mag-solve kayo ng problems. Okay? So let's do that here. Sunod na ba natin to before? Hindi tayo nag-solve ng problems last time, ano? Hindi, no? Yes. Okay, sige. Ang hindi lang naman natin nakita na i-solve na-solve dito is ito. Pero the rest is solve na. So yung expression natin for the total gain ay yung product ng attenuation at saka nung gain. Okay, remember yun na attenuated yung signal from the source.
okay, to the input before the coupling capacitor. Now, from the coupling capacitor to the base terminal, ito yung ulit. So itong attenuation ay kasama yung coupling capacitor dito. So from the source to the base terminal, yan yung attenuation. And itong gain na ito is from the base terminal to the emitter terminal, collector terminal. Okay? So ano yung RC dito? Ang RC dito is 1 kilo ohm, right? Okay. Pero may mali dito sa solution na ito kasi meron kang load resistance. Okay, so dapat dito, ang nakalagay dito is 1 kilo ohm parallel to ano bang RL? Hindi binigay? Okay, so kaya 1 kilo ohm yung nakalagay dyan. Okay, pero kung alam niyo yung RL, dapat kukunin niyo yung parallel na equivalent. Okay? So imbis na R capital C yan, magiging papalitan niyo ng R small c, which is yung R capital C parallel sa RL. Okay. And yung RE ay meron namang equation, 25 millielectron to 25 millivolts divided by IE. Ang hindi natin na-compute dito sa klase is this kasi nandoon lang yan sa mga previous na exercises. Okay? So, tignan nyo na lang kung paano ito nakuha. So, makukuha na natin yung RE prime. So, this is 6.98. And from there, pwede natin makuha yung gain. Okay? From the base to the emitter. Now, yung attenuation, sa attenuation, kailangan natin yung input total resistance. And para makuha yung input total resistance, kailangan natin yung base resistance. At yung base resistance ay beta AC times RE prime. Okay? Totally bypassed yung RE. So, walang RE na ilalagay dun sa expression. Alam na natin yung RE, 6.98. Ang beta AC ay 160. Okay, and then ang R1 tsaka R2 ay 21 tsaka 6.22 kilo ohms tsaka 6.8 kilo ohms respectively. At pag sinolve natin yan, ang makukuha natin na total input resistance ay 919 ohms. Tapos may source resistance din tayo na 300 ohms. So yung attenuation is this. Tapos ito yung gain. So yung total, yung overall gain is 108. 110, approximately 110 times. Okay, so ito yung case na kung saan yung load resistance ay kinoconsider na natin. So again, papalitan niyo lang yung R capital C ng R small c at yung R small c is just the equivalent resistance of R capital C and R capital M. Okay, diniscuss din natin to last time, partial na bypass. No? Diniscuss din natin. Okay, sige. Tingnan natin itong isang example nito. Determine the DC collector voltage, AC collector voltage, and draw the total collector voltage waveform and the total output voltage waveform. Okay, so determine the DC collector voltage. So anong collector voltage at the DC terminal? So saan tayo mag-start? Okay, kung gusto niyo, you can start using yung Thevenin na resistance. Okay, siguro yun yung safer choice. Okay? So if you start from there, then may expression naman tayo for the Thevenin resistance. Okay? Yung parallel equivalent lang ng R1 at saka ng R2. Okay? Tapos, yung Thevenin voltage, alam naman natin it's just R2
over R1 plus R2 times VCC, which is 10 volts. So meron na tayong um, Thevenin resistance at saka Thevenin na voltage. Okay? So ang Thevenin resistance, remember, okay, is anong tawag dito? As replacing itong part na ito. Okay, nire-replace natin yung part na yan with yung Thevenin voltage at saka Thevenin na resistance. Okay, so imagine niyo na yung encircled na part na yan ay yung Thevenin voltage, which is actually yung base voltage. Okay? Tapos may series resistance ka na tawag dito na RTH. Okay? So bali ganito talaga yung nangyari. So from the voltage divider equation, naging Thevenin resistance, ganyan. And then ito yung collector, and then ito yung emitter, at yan yung ground. Okay? Okay? Okay. So once you know yung Thevenin voltage, pwede na natin makuha yung IC, okay, using this expression. Okay, it's just equal to VTH minus VBE, okay, divided by RE1, which is just R1. Ito R1 lang to. Ito ay, sorry, RE1 pala ito. Okay, RE1 yan. At ito yung RE2. And then, yan yung RTH. Yung third term is RTH, Thevenin resistance divided by yung beta DC. Beta DC is 100, 150. So all you need to do is to plug in yung mga values na yan. Okay, and then, makukuha nyo na yung IE to be 1.06 milliamperes. And of course, equal na rin niya, approximately equal na rin siya sa IC. So once you get IC, makukuha nyo na yung collector voltage. DC collector voltage. Okay, so which is VCC minus IC RC. Okay, at yung DC collector voltage is 5.02 volts. Okay. Yun yung unang pinapahanap. Pangalawang pinapahanap is AC collector voltage. Okay, so bago tayo pumunta doon, i-complete lang natin yung exercise by solving for VCE. Para makuha yung VCE, kukunin natin yung VE. Yung VE is composed of two resistors, RE1 at saka RE2. Okay? So yung VE ay equal sa product ng emitter current, which is 1.06 milliamperes times RE1, which is 470 ohms, tsaka RE2, which is also 470 ohms. Okay, and kasama yung RE2 kasi 'di ba hindi wala namang effect yung bypass capacitor dahil DC yung pinag-uusapan natin dito. Okay, so magiging sagot dito is 1 volt. So yung 1 volt na yan ibabawas natin sa 5.02 volts para makuha yung VC. Now, siguro sa final check, i-compute nyo lang yung input-based DC na input-based resistance. May expression na tayo for that. Okay, and pag pinlog in nyo lang yung known quantities, makikita natin ang input-based resistance is 240.6 kilo ohms, which is greater than 10 times R2, which is 100 kilo ohms. Okay, which means na justified yung paggamit natin ng RTH at saka VTH na expressions. Okay? Pag hindi justified, anong gagawin nyo? Recompute. Uy, bawal yan dito ah. Walang ganyan sa ano. Sabi niya kasi pag ano, sabi ko, di ba, anong gagawin nyo? Sabi niya,
Okay, anong gagawin nyo? Ha? Hindi na kayo pwede mag-drop kasi kahapon yun. Wala, forced drop ay ano lang yun. Pandemic yun. Bago balik na tayo sa old rules. Wala nang forced drop, forced drop. Ha? Wala nang forced drop. Pinagbabawalan na nga yun. Okay. Ano ba yung dati natin ginagawa? Yung unang-unang exercise na ginagawa natin. Ano yung unang hinahanap? Ha? Ano unang-unang hinahanap? Nakalimutan nyo na. Magre-review na naman tayo. Ayan. Ang unang-unang hinahanap ay base voltage. Paano nyo makukuha ang base voltage? Which is actually yung voltage divider, the same as VTH. Okay, so okay lang kayo doon. Pero, para makuha niyo yung IC at saka IE, hindi niyo gagamitin yung mahabang expression. Instead, kukunin niyo muna yung VE, diba? Kunin niyo muna yung VE, tapos, makukuha niyo yung VE from the base voltage. Yung makukuha niyo yung VE from the base voltage, okay, and from VBE. Ang VBE is 0.7 volts. O, makukuha nyo na ngayon yung VE. Yung IE ngayon, makukuha nyo from VE divided by RE na nandoon. Okay? So, yan na yung IE. And then, syempre, approximately equal lang siya sa IC. Pag nakuha nyo na yung IC, pwede nyo na makompute yung collector, DC collector voltage. So, ang difference dun sa kanina is that yung IC or yung IE ay kinompute nyo gamit yung VTH minus VBE divided by R1 plus R2 plus RTH over beta. Okay, so yun yung difference. Okay? Okay. Questions? Okay, saan na tayo? Ibang exercise na ulit ito, no? Hindi. AC collector voltage tayo, no? Determine the AC collector voltage. Okay. Para makuha natin yung AC collector voltage, so asan ang AC, asan ang collector terminal? Ang collector terminal ay nandito. Okay. Ano ang nakikita ng collector terminal at that point? So ang hinahanap natin ay VC, small c. Pag nagsusulat kayo, naisip ko lang, sa exam, pag sinulat ninyo, paano nyo i-differentiate yung small c at saka big C sa solution ninyo? Ha? Perceive yung mali. Yung may alam na, parang ano na isipin mo siya ng small group? Oo, mga mag-i-deal. Small group ba? Small group. Sir, di ba regular group? Ngayon nagmamatter na yung nagmamatter na yung magandang handwriting. Nako. Okay, anyway. Paala na si sir. Ba't akong bahala? Kayo ang... Pag hindi ko naintindihan yan, wala na. Yung isang zero parang kalahating square na po lang. Para ganun siya. Kasi isa pa rin. Gumagamit ba kayo ng iba-ibang kulay ng pen? Hindi. Wala nga ako. Yes po, green color.
Green tsaka red. Bili na lang yung ibang kulay para siya. Anyway, i-figure out nyo na lang kung paano. Sir, mali kasi ito. Meron na element sa gilid. Or gawin yung sobrang obvious. Hindi, siguro ganito na lang gawin natin. Ganito na lang gawin natin, ganito lang, mag-agree tayo. So, eto small c yan. Okay? Subscript. Pag big C, itabi nyo na lang. Okay lang? Ha? Patay na kayo. Ano no? Oh. Okay lang? Para lang clear at ma-differentiate. Okay? Sige, anyway. So gagawin ko na rin yung notation na yan dito sa ginagawa natin. Okay, fortunately, ang hinahanap natin dito is AC collector voltage. So ang hinahanap natin is V small c. Now, paano natin makukuha yung AC collector voltage? V small c. Yun ang tanong. Anong pwede natin gamitin para makuha yung collector voltage? Okay, so ano? Romesor, mukhang may idea ka. O wala? Ano yung expression na pwede natin gamitin na nag-i-involve ang DC, collector voltage, na AC, sa AC sa AC terminal. As seen by the AC signal. Ha? Okay, sige. Sige, let's work with that. IC, small c, no? Tapos R, okay. RC, yan ha. Shit, baka nakakalito naman to maging capacitor. Pero hindi naman tayo nagsusolve ng nagsusolve ng gumagamit ng capacitance dito. Okay? Okay, so ICRC. Okay, ano yung IC ngayon? Ano yung collector current? Ha? Okay. Kasi nga parallel sila, di ba? Okay, sige. Sige, yan. Okay. So, na kung saan yung R sub C is RC parallel sa RL. Okay. Okay, ano yung collector current? Okay, may iba pang expressions na pwede kayong gamitin? First of all, ano ba dapat ang ginagawa ninyo? Ano bang advice ng isa sa mga, ang tawag dito? Isa sa mga veteranong physics teacher ng UP Baguio? Ano bang advice sa inyo na when you start a problem, you start with what you know? Okay. Aside from wala, ano pang alam ninyo? Ha? Okay. Ano pa yan? Beta AC. Actually, ang dami na dyan lahat. Pero ano yung tingin nyo na pinaka-useful dito na pwede nyo pagsimulan? Ha? Hindi. RTH? Okay, sige. Pero for what purpose? Kasi remember na ang hinahanap is yung collector voltage. Para makuha yung IC. Para makuha yung IC. Kasi ang IC, parang siya related sa... hindi, ang IC, paano mo kukunin yung IC from RTH? DC nga yan. Yun na nga yung naisip ko na iniisip mo. Okay. So ano pa? Kasi tinatanong ko kayo dahil ganito yung magiging train of thought nyo sa sa exam. Ha? Saan mo gagamitin? Aling loop?
Yung linya na yon, yung linya na to, pababa. Baka DC rin iniisip mo Remember, hindi nakikita ng AC signal ang VCC. Nakikita niya yun as ground. Diba? Right? Ano pa? Ano pang, di ba, start with what you know. Ano pang given dito na pwede nating magsimulan? Ang collector voltage, ang AC collector voltage is the output voltage. Iyon yung hint ko sa inyo. So, paano natin kukunin yung output voltage ngayon? We use something that we already know, that is given. At ano yung given na yun? Oh. Mag-identify kayo ng given dyan. Okay. Makakatulong ba ang VCC sa pag-compute ng AC na na collector voltage? Oo, hindi. Hindi kasi remember, ang tingin ng AC signal sa DC source is shorted to the ground. Okay, so hindi siya nakakatulong. Okay? Okay lang yun. Maganda na nagtatanong kayo ng ganyan kasi ganun yung magiging train of thought nyo nga sa exam Sa exam, okay, yung VCCC ba makakatulong sa akin? And then sasagutin nyo rin yung sarili nyo. Di ba? Pag na-figure out nyo na, di ba? Teka lang, DC signal siya, hindi siya nakikita ng AC signal. Okay? So ano pang given dyan, pwede nyo gamitin para makompute yung output voltage sa collector terminal. Yung input voltage. Ano ang input voltage? 10 millivolts. Makakatulong ba yon? Pwede. Anong kailangan nyong gawin para i-relate yung input voltage sa output voltage? Voltage gain. So, kailangan nyo i-solve ang voltage gain. Paano nyo i-solve ang voltage gain? Pwede nyo bang gamitin dito yung expression na derive natin? Pwede ba o hindi? Ano yung expression for the voltage gain para sa ganitong circuit? Yung RC ba na yun ay capital o small? Small, kasi yan na nga, sinulat na nga natin, di ba? Kasi ang nakikita ng AC na signal doon sa collector terminal, yung RC na ito, at saka yung RL na ito. So, ang kailangan natin ay yung R small c. Okay? And then, kailangan din natin yung AC emitter resistance, yung RE prime. Okay, yun yung gain, expression for the gain. Tapos, lahat ba ng emitter resistance ay bypassed o hindi? Hindi. So, idadagdag din natin yung sa expression. So, expression natin for the voltage gain ay ganyan. Okay? Okay? Okay. Now, bakit hindi sinama dito yung actually R small c dapat ito, no? Kasi yung ginamit niya is 4.27. Ayan, no? 4.27. Okay, so may typo lang dito banda. So ito ay small, yan dapat ay small c. Okay, now once you figure out na kailangan niyo yung voltage gain, so i-compute niyo ngayon yung RC, which is yung parallel equivalent ng R capital C tsaka R capital L, equal yan sa 4.27 kilo ohms. I-compute niyo rin yung RE prime, yung AC emitter resistance. Ang expression dyan is 25 millivolts divided by yung DC emitter current na na-compute nyo before, di ba? Gamit itong expression na ito to be
1.06 milliamperes. Okay. Tapos, makukuha niyo yung AC emitter resistance as 23.6 ohms. So, yan yung 23.6 ohms. And then, meron ka pang emitter resistance na unbypassed na 470 ohms. So, kaya 494 ohms yun dito. So, ang voltage gain nyo ngayon is 8.6. Ano ngayon yung collector, AC collector voltage? Knowing yung voltage gain na 8.6 at yung input voltage na 10 millivolts, ano ngayon ang output voltage niyo? 8.6 times 10. Ilan yun? 86 millivolts. Ano yung voltage? Ano yung AC collector voltage ngayon? 86 millivolts. Di ba kasi nga, yung output voltage is taken at the collector. Okay, so 86 millivolts. Okay, so yan ay meron ka ngayong 86 millivolts dyan. But wait, there's more. Anong hindi natin factor in dito? Attenuation. Hindi natin nasama yung attenuation kasi tignan nyo may source resistance, di ba? So, para ma-compute yung attenuation, ito lang yung gagamitin natin. Okay? Ang expression na ito is input total resistance, input total resistance. Okay? Bakit 600 ohms yan? 600 ohms yung source. At yung total input resistance ay R1 parallel to R2 and parallel dun sa input base resistance. Ngayon, ang input base resistance ay beta AC times RE prime plus RE1. Alam niyo kung bakit may RE1 dito? Kasi hindi siya bypassed. Okay, yung RE1 na yun ay hindi bypassed. So, ang input base resistance is 86.5 kilo ohms. Yun yung nakalagay dyan. So, ang input total resistance is 7.53 kilo ohms. Yun yung ilalagay nyo dito at dito para makuha yung attenuation. Multiply nyo yung attenuation sa gain, makukuha nyo yung total na, yung overall na gain. At ang overall na gain ay 8. So makukuha nyo na ngayon yung output voltage to be 80 millivolts. Okay? Okay. Questions? Okay, ito yung graph ng ano, no. So, hayaan ko na kayo na i-try niyo intindihin yan kasi gusto ko na mag-proceed dito. Dahil gawin na tayo sa oras. Now, yung transistor circuit na yan, itong buong transistor circuit na ito, okay, can be represented in this way. Kasi amplifier na siya, nag-amplify siya ng signal, di ba? So you can represent it in this way. Ito yung source voltage, source resistance, and then meron kang ganito, and then V out. Yung V out na yan ay connected dun sa load resistance mo na RL. Okay? Ano yung triangle na yan? Yung triangle na yan is the symbol for an amplifier. Specifically, an operational amplifier. Okay, so pag may nakita kayong ganyang electronic symbol, ibig sabihin ina-amplify nyo yung signal. So it's an amplifier. Okay? So, pag tinignan natin to, meron tayong series of amplifiers na connected sa isa't isa. The first amplifier may voltage gain na AV1. Yung second na amplifier, may voltage gain na AV2. At yung third ay AV3 and so on and so forth. Yung total na amplification ay AV, which is just equal to the product of each of the individual voltage gains. Okay? So yun yung makikita nyo dito. Okay? Again, bawat isa sa mga triangle na yan represents a transistor circuit amplifier. Okay. Now, in some cases, kino-convert natin yung voltage gain into dB kasi napansin nyo, yung values ng gain ay nasa 300, 400, di ba? Medyo malalaki. Minsan nga, pag gumagamit kayo ng cascade amplifier, nasa 10,000.
Okay, 20,000, diba? So medyo malaking number. So mas madaling i-handle yung mga ganung malalaking numbers pag kinonvert mo siya into logarithmic scale. Okay, so ito lang yung conversion. 20 times logarithm ng overall na gain. So naka-dB, decibel units na kayo ngayon. Okay. So yeah. Now, let's consider two cascading amplifiers muna. Okay, dalawa lang. We call the first amplifier as the first stage. The second amplifier as the second stage. So this is a two-stage amplifier. And dahil yung nakikita ng AC signal is grounded yung VCC, okay? In other words, yung emitter terminal ay connected sa ground. Ang tawag natin dito sa type ng circuit na to is a common emitter. Common meaning ground. Kasi di ba lahat ng reference nyo ay nasa ground or nasa common na terminal. Okay, so ang tawag dito is a two-stage common emitter amplifier. So all the while, ang pinag-aaralan natin ng circuit before is called a common emitter. Okay, now we have a two-stage common emitter amplifier. Ano ngayon ang expression dito for the overall gain? To get the overall gain, kailangan nyo muna makuha yung gain dun sa first stage and then yung gain dun sa second stage. Okay? So ang tanong is, ano yung gain dun sa first stage? Okay, now, ano bang expression natin? Kung wala yung second stage, ano expression natin for the voltage gain? Without any load. An expression? RC over RE prime. Okay, ang AC emitter resistance I equal sa beta, AC beta times, anong ginagawa ko? Equal to sa 25 millivolts DC na emitter resistance. At emitter current. Emitter current siya dito dito. Okay, emitter current sa first stage amplifier. Okay? Okay. 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 Now, pag may load, huwag nyo muna isipin yung second stage. Huwag nyo muna pansinin yung second stage. Pag may load, anong magbabago? So in other words, ito may load ka dito. Okay, again, ignore nyo muna ang second stage, di ba? May load ka dito, anong magbabago? Yung RC magiging RC parallel RL. Okay, divided by RE prime. Right? Right, okay. Kasi ang nakikita at the collector terminal ay R3 at saka yung load resistance. Pero in this particular case, walang load, walang specific na load resistance, pero meron kang loading from the second stage. Okay? So ang nakikita ng collector terminal dito ay itong R3 na ito at yung load dyan sa point na yan. Okay, yung load dito sa point na ito. Okay, ano ngayon yung load na yan? So, anong tingin ng AC signal at this collector terminal? Anong tingin ng AC signal at this terminal sa R5 muna? Ha?
connected sa ground. Intindihan nyo? Connected siya sa ground kasi nga, yung tingin niya sa VCC is just shorted to the ground. Okay? Anong tingin niya sa R6? Ha? Well, connected din siya sa ground, which means na parallel siya sa R5. Tama? Ano pa? Ang nakikita ng collector, ng AC signal sa collector terminal sa first stage. Yung R7? Nakikita niya ba yan? Paano? Ibig sabihin, nilagpasan mo yung transistor. Sumilip lang. Sumilip. Uy, may R7 doon. Anong nakikita niya? Yung? Saan? Paano niya nakikita yon? Actually, hindi pa yon. Oh, meron pa siya nakikitang resistance at this point. Diyan sa point na yan, may nakikita siyang resistance at that point. Input base resistance sa second stage. Okay? So tatlo ang nakikita niya resistance. R1, R5, R6, tsaka input base resistance sa second stage. Yung tatlo na yun ay parallel sa isa't isa. Yan. Okay? So yan yung nakikita niya. Yung shaded, R5, R6, tsaka input base resistance sa second stage. Ano yung ulit ang expression for the input base resistance? Beta AC times RE prime ng second stage. Okay? Okay, so ito yung second stage yung ngayon. Anong RE prime sa second stage? Well, kung titignan nyo, pareho lang naman yung mga resistors sa first stage at second stage. So, isang RE prime lang talaga yung i-compute ninyo. Tama? Tama? Okay. Okay, so 'di ba malaki yung effect, 'di ba, pag meron ka ng second stage na amplifier. Okay? So mag-iiba ang expression for the voltage gain. Ano ngayon ang mangyayari dito sa RC na ito? Papalitan natin ito ngayon ng R5 parallel to base 2. Dun sa stage 2. Okay, divided by RE prime specifically sa stage 2. Okay, RE prime specifically sa stage 2. Okay, kung hindi sila magkapareho ng resistances. Okay, at yan yung nakasulat dyan. Okay. So yan yung, for the first stage, yan yung voltage gain. Okay? Okay, now, for the second stage, ano ang voltage gain? Ano yung expression? Kung wala yung first stage, ano expression for the gain? RC over RE prime. Diba yan? For single stage, RC over RE prime. So dun sa second stage, R7 over RE prime. At ang RE prime is 25 millivolts divided by DC emitter resistance. I capital. Okay? R7 over RE prime. So yung overall gain ngayon ay yung product ng gain sa first stage at yung gain sa second stage. Okay, kaya ko parating ini-emphasize na importante na maintindihan nyo kung ano yung perspective ng AC signal at each terminal para makuha niyo yung actual na.
Okay. So, ito yung summary, no? Pag single stage amplifier, ito yung expressions for the voltage gain, current gain, at saka power gain. Remember na yung power gain is just the product of the voltage gain at saka current gain. Okay, and yung source current is just Vs over Rs divided by R input. Okay, next. Okay, so any questions at that point? Ay, ako pala meron tanong. Part 1. Okay. Kung mapapansin nyo, merong coupling capacitor na C3 that connects yung first stage dun sa second stage. Diba? C3. Okay. Ano ang mangyayari pag wala yung C3 na yan? Ano yan? Hindi niya mababasa. Hindi niya kasi ipapasa. Diba? Okay. Kaya nga may coupling capacitor dyan kasi ipapasa niya yung AC signal to the from the first stage to the second stage. So ano ngayon ang gain, ang overall gain dito pag wala yung coupling capacitor? First of all, anong gain ng first stage? Para maintindihan niyo yung gain ng first stage, ano nakikita ng AC collector signal sa first stage, sa collector terminal? Nakikita niya ba yung R, paano niya nakikita yung R5 kung wala yung tawag dito coupling capacitor? O, sabi niyo hindi niya ipapasa yung signal. So, nakikita niyo ba yung R5, R6? Ha? Hindi niya nakikita, di ba? Wala kayong wala kayong tawag dito. Wala kayong coupling capacitor. Okay? So yung signal na yan ay nandiyan lang. So yung gain dito ngayon is just yung individual na kasi dalawang single stage lang siya na amplifiers. Okay? So yun yung difference and yun din yung effect nung coupling na capacitor. Okay. Sige. Part. Okay. Walang tanong? So, anong bago sa circuit na ito? Anong bago dyan sa ano na yan? Sa circuit na yan? Anong difference sa circuit na to dun sa previous na circuit? Ha? Yung nakakabit sa? Yes. So you're taking the output at the emitter terminal. Kanina, yung output ay kinukuha nyo sa collector terminal. Now, this is a new type of circuit. Ang tawag dito ay since yung AC signal, which yung output na AC signal which is at the emitter terminal ay coupled dun sa load na connected sa ground, ang tawag dito ay common tawag dito. Ay, sorry. Since dun sa collector terminal wala kang resistance, ang tingin ng AC signal dyan ay connected lang yung emitter terminal, collector terminal sa ground. So ang tawag natin dyan ay common collector. Okay? Kasi tingin ng AC signal nga nakakonect sa collector, yung collector terminal nakakonect sa ground. Okay? Or sa common na reference. Or common ground. Okay? Okay, so this is so ibang type ng circuit na naman ito. So in this case,
ang voltage gain, okay, ang voltage gain, ang general expression pa rin niya is output voltage divided by the input voltage. Ano ngayon yung output voltage dito? Saan natin kinukuha yung output signal? Sa emitter terminal. So anong emitter voltage dito? Ang emitter voltage is just IE, emitter current, AC emitter current times R small e. Okay, bakit R small e? Kasi ang tingin ng AC signal, nakikita niya both RE at saka RL. So yung R small e is the equivalent resistance, equivalent parallel resistance of R capital E and R capital L. Ano ngayon yung input voltage dito? Input voltage ay, if you recall, ano to base, tawag dito base voltage ito. And define natin yung base voltage before as IE times RE prime. Okay, pero dito nakalagay ay may dagdag na R na capital R small e. Okay, bakit may dagdag doon? Bakit may RE prime na dagdag? Ano sa tingin nyo? Ano nyo naman? Ano ba nakikita ng base terminal? Diba? Nakikita niyo ba both RE at saka RL? AC signal? Yes. Diba sinabi natin kanina? Kaya nga yung expression natin sa output voltage ay R small e. So ibig sabihin yung AC signal, nakikita niya rin yung R capital E at R capital L. So hindi siya totally bypass. Kasi yung capacitor C2 is not a bypass capacitor. It's a coupling capacitor that couples the emitter terminal to the load. Okay, hindi niya kinakapol ang emitter terminal to ground. Kaya hindi siya bypass. Ang bypass diretso sa ground. Okay? So, kailangan natin magdagdag ng R small e dun sa base voltage or sa input voltage. Ngayon ang IE, syempre magka-cancel yan sa numerator at denominator, and we are left with a voltage gain of R small e over R yung AC emitter resistance plus R small e. Now, in comparison sa typical na resistances, yung AC emitter resistance is quite small, very small kumpara sa RE. So, in most cases, ang voltage gain para sa common collector amplifier is 1. Okay, kasi yung RE prime, maliit lang yun. Diba yung nakakompute nyo before, 59 ohms. Diba? So maliit lang siya. And yung RE, RL, nasa 10 kilo ohms. Ganun. So, ganyan. So for the common collector amplifier, oftentimes that's a unity gain. Okay, ano naman yung current gain? Okay, anong current gain ng common collector? So ang current gain by definition is emitter, AC emitter current divided by yung input, AC input na current. Anong AC input na current? It's V in over R in total. Kung walang RS, kung walang source resistance. Okay, so medyo straightforward yan kasi V in is given. Yung input total resistance, paano nyo kinocompute? Wala na, sabaw na kayo, no? Andiyan lang yung expression, no? Input total resistance ay equal sa R1, R2, plus input base resistance. Ang input base resistance ay beta AC times RE prime plus R small. Okay, so ang current gain for the common collector amplifier ay may value greater than 1. So ang power gain ngayon is just the product of the voltage gain at saka current gain, pero ang voltage gain nga is
unity. So yung power gain is just equal to the current gain in this case. Okay? Now, ano ang silbi kung ang current gain, ang voltage gain is 1? I mean, ba't ka pa magagawa ng circuit kung unity lang din yung gain? Diba? Anong silbi nun? Well, ang silbi niyan is this. Dun sa input terminal, typically, yung mga resistance na nilalagay mo ay malalaki. Okay, nasa order ng kilo ohms, mega ohms. Yung load, okay, maliliit lang yan. 60 ohms, 100 ohms, okay? For example, yung battery ninyo na nag-charge ng mobile devices ninyo, mababa lang yung input resistance niyan. Mababa yung resistance sa terminal. Paano niyo gagawin 'yon? Paano niyo ma-measure yung resistance? Well, sa lab, kuha kayo ng multimeter, tapos ilagay niyo yung probe. Set niyo muna sa resistance, ilagay niyo yung probe dun sa terminals nung tawag dito. Nung battery, charging port. Okay? So makikita niyo na maliit lang yung value niya. So meron kang sa input may malaking resistance ka and sa output may bababang resistance ka. And kung naalala nyo rin before, meron tayong tinatawag na impedance matching. Naalala nyo ba yung concept na yun? Sa coverage ng first exam. Kailangan both impedances ay matched sa input at sa output para maximum yung pag-transfer ng power. Kung hindi sila nagmamatch, pagsak yung power nyo. So sayang lang na nagpo-provide kayo ng kuryente dahil hindi impedance matched. The way to go about it is to include this common collector amplifier. So this acts as a buffer. Okay? Buffer in the sense na unity gain siya, hindi niya i-increase yung voltage, hindi niya rin i-decrease, pero ang gagawin niya is i-avoid niya yung impedance matching para yung power ay hindi nababawasan. Okay? So, yan yung purpose ng common collector amplifier. Okay. So, meron dyan exercise. So, same lang yan na exercise dyan. Okay, anyway, may time pa naman tayo next Wednesday to do this. Let's skip that exercise at puntahan natin itong isang special type ng common collector amplifier. Okay. Kung mapapansin nyo, sobrang simple nung schematic niyan. Okay. Meron kang dalawang transistor na kung saan yung emitter terminal ng unang transistor ay nakakonect sa base terminal ng pangalawang transistor. Okay, tapos isa lang yung emitter resistance na makikita nyo sa pangalawang emitter na terminal. Okay, ang tawag dito sa type ng circuit na ito ay Darlington pair. Okay? Hindi dahil sa mukha silang magshota, di ba? Pero dahil ang nag-imbento nito ay si Darlington. Okay? So Darlington pair yung tawag dyan. So, yung Darlington pair, automatic na ang voltage gain yan is unity. Okay? Pero yung current gain niya mataas. In fact, yung current gain is given by yung AC beta na parameter. So sa first na tawag dito, transistor, ang gain is beta AC1. At sa second transistor, ang gain is beta AC2. So ang overall gain is beta AC1 times beta AC2 times beta AC1. Okay, yan yung overall gain for the Darlington pair. Okay? So ang input base resistance ngayon dito
dapat squared to, is beta, ay hindi yan dapat squared. Is beta AC, which is just equal to beta AC2 times beta AC1. Okay? Times RE prime plus RE. Okay, ngayon, makikita natin yung significance niya pag tinignan natin itong example na ito. So dito sa example na ito, meron kayong, remember, pag nakakita kayong triangle, yan ay amplifier. Anong klase amplifier siya? So it's a common emitter amplifier, which is yung pinag-aaralan natin before. At ito, anong klase amplifier to? This is a common collector amplifier. Pero ang special name nito is Darlington pair. Okay, now, dun sa common emitter amplifier, okay, from yung mga exercises na nasolve natin before, nakita natin na mataas yung impedance niya. At i-connect natin siya dito sa speaker. Itong speaker na ito ay may load resistance na 8 ohms. 8 ohms. So from a high ohmic, high impedance input to a low impedance input, nagamit tayo ng common collector amplifier as a buffer para mapapasa natin yung power, tawag dito, undiminished. Okay, so ano ngayon yung current gain? Remember, ang voltage gain is just 1. Okay, mapuprove natin yan dito. Okay, ano ngayon yung current gain in this case? Okay, so first, ano bang pinapahanap dito? The voltage gain of the common emitter amplifier. So ano muna ang voltage gain dito? Dito sa case na to. O, anong voltage gain dyan? RC over RE prime. Anong RE prime? Binigay ba yung RE prime? Ayan o. Yung RE prime is given 5 ohms. Okay, so ang RC ay 1 kilo ohm. Tama? Yan ang sagot nyo? Yan ang sagot nyo, voltage gain dun sa first stage. Ano dapat, Carlos? Ha? May kaparallel pa siya. Saan? Anong kaparallel niya? Oh, meron kayong ang tawag dito coupling capacitor ng C1 nakakonekta sa first stage amplifier. So anong nakikita na gain? Anong nakikita ng AC signal dun sa collector terminal sa first stage? Nakikita niyo yung R1. Nakikita niyo rin yung R2. At meron din siyang nakikitang input-based resistance. Okay. So ang voltage gain ng common emitter amplifier ay RC, R capital C, parallel sa R1, parallel sa R2, parallel sa input-based resistance ng common collector amplifier or ng emitter follower. Okay? Ngayon, anong input-based resistance ng emitter follower? Product ng AC data parameters ng Q1 at Q2, di ba? Tama? Tama? Right? So, ang input-based resistance is beta AC squared times RE prime plus RE. Okay, yun yung expression na nakuha natin kanina. Yan. Okay, beta AC, RE prime plus RE. Okay, magtaka kung bakit hindi squared yan ha. Kasi ang beta AC dito represents itong dalawang beta A sa parameter. Okay? Okay? Okay, so makukuha na natin yung input total resistance at kukunin natin yan, ipaparallel natin yung sa RC para makuha yung RC. So yan na yung voltage gain. Okay, dun sa first stage. Sa second stage, the voltage gain of the Darlington emitter follower. Anong voltage gain dyan? Kailangan nyo pa talagang pag-isipan? 1. Okay? Pag emitter follower, common collector, ang voltage gain ay 1. Okay.
Determine the overall voltage gain and compare the gain of the common emitter amplifier during the speaker directly without the Darlington emitter follower. So ano overall voltage gain? Okay, so dito pala, kinumpute pala. So yung voltage gain nung first stage is 172 and yung gain ng Darlington pair is 0.99. Okay? Paano niya nakuha yung 0.99? Kinuha niya muna yung RE. Ang RE is parallel ng R capital E at R capital L. So 5.87. Then kinuha niya rin yung RE prime. Ang RE prime ay 80 milliohms. Nakuha niyo yung RE prime from IE at nakuha niyo yung IE from VE. Yung VE nakuha niya from VB. Okay, so VB tapos yung VE para makuha yung IE and then dun yung IE. Okay. Okay, so makukuha na yung voltage gain ng Darlington amplifier at kita nyo na unity lang yung voltage gain. So yung overall gain is 170. Okay, now ang question was, third question is, ano yung overall na voltage gain pag wala yung Darlington emitter pair? So in other words, ito ay diretsong konektado dito sa point na ito. Diyan. So diretso siyang connected sa load. So ano ang ngayon ang overall voltage gain in that case? RC, R capital C parallel sa RL. Okay? Ang R capital C parallel sa RL ay ganyan yung value, divide nyo by RE prime 5 ohms at yung voltage gain is 1.59. Okay, so kung wala yung Darlington pair, it's 1.6. Pero kung may Darlington pair, it's 170. Okay, so makikita nyo na malaki effect ng Darlington pair dun sa pag-buffer ng signal or sa tawag dito, retain ng power from the high impedance input to the low impedance output. Okay, questions? Questions? Wala? Wala? Okay. Sige, hanggang dito na lang muna tayo.